Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Opo. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo opo. din, ha? Baka Opo. ikaw nawawala. Kaya ako Oo. sinasabi ito, Opo. nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Si Senad Tito Sen, opo. Sabi niya, Minority Leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, naka-record yun. Bakit nung ginawa nila na June 3, Oo. pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no. Oo nga. So, they questioned the same number of quorum, 12 din yun. pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Oo. Sa June 3. Tsaka tanda ko yun, Sen. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama kayo. Oo. Po yung main topic na binabanggit natin kanina, yung tunggalian, sabi nyo, may nang-agaw ng posisyon sa Senado. Teka lang, ano palang latest ngayon, Sen? Kasi kahapon nagkaroon po ng pagdinig eh. Ang ating mga kababayan at maging sa social media, ang debate, sino ba talaga ang legal na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Sen? Pag-usapan muna natin kung sino ang nasa legal. Kasi yun lamang ang pupwede nating pagbasihan. Ay, tama po kayo. Opo. Kung sinong grupo ang dapat napakinggan, kung sino ang may otoridad, at kung sino ang legitimate na nasa kanila yung Opo. beat. Sabi na, hawak namin ang beat dyan. Hawak natin ang bito. Pati yun, napag-aralan ko na eh. Opo. Kasi ang ginawa nila nung June 3 yata yun, Jen, Aha. 2026. Sila yung nagpasimuno ng ramp session eh. Ngayon, sila yung nagsasabi na ang ginawa naming pagdinig kahapon ay bahagi ng ramp session. Liwanagin natin yun din. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yun ay isang naked power grab. Okay. Opo. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Aha. Kasi bumasi tayo sa saligang batas mismo, Jen. Para sa ganun, patunayan natin kung sino ang nasa legal. Tama na ko, Sen. Tama kayo kasi parehas gumagamit ng saligang batas, ha? Oo. Kaya kami mga pangkaraniwang Kaya lang, mamamayan, eh. gumagamit sila ng batas ng pamali. Ayun, Kinakailangan maliwanagan natin. Kaya naman kahit na hirap na ako sa aking mga gawain dyan, Opo. talagang pinipilit kong makarating dito dahil alam ko maraming mga tao ang naghahanap ng katotohanan Oho. kahit na pamali ang kanilang pagpapaliwanag. At may naliligaw, Sen, ha? Ay talagang yun ang sinasadya nilang gawin eh. Manlinlang at manligaw ng ating kababayan para hindi nila malaman ang katotohanan. Opo. Diyan magmula nung June 3, 2026 hanggang ngayon. Yun po yung Wednesday, Sen, at Senate adjournment. Sinidje. Actually, yung Opo. Sinidje na yan, matagal na yan eh. Inulit lang nila, baka Ano nakalimutan nila na merong Joint Resolution number 4. Aha. Ang nakapapirma ron po ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka si dating Senate President Chis Escudero. Okay. Joint Resolution number Oo, na 4. sinasabi talaga yung June 6 hanggang July 26. Sinidje na yan. Okay. Inulit lang nila. Oho. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali, baka hindi nila nabasa ng tamang-tama Opo. yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon dyan eh. Opo. Doon sa rule, saligang batas muna dyan para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6, Article 6, opo. Section 16, paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Sige Madali, na po, sige madali na po. namang makaunawa ang ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat yan eh. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. All of its respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature dyan. Oho. Isang Senado Isang kamara. at isang Kamara, kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lang mga standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit anong 24. gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang na-create na
na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung yung party list representative. Oh, pero wag Opo. tayong mawawala. Pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon, all members. Binibigyan natin yung emphasis yun sa, no? Yung of all members. Oh, Opo. actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Ah, okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasiulat na napakasimple. Opo. Okay? Majority vote of all its members. Okay. Dito respective kasi either House ka or Or- Senate. So puntan natin na Senado, 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tweed, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oho. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Oh, kahit bata mali po, alam Oh, din, Sen. malinaw Opo. na malinaw. Opo. Oho. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Masaligang batas. batas. Oho. Oh. Nasa Rule 2 naman ito, Section 1 dyan. Ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate rules na to. Yes po. Rule 2, Section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a president, Opo. a president pro tempore, Okay. a secretary, and a sergeant at arms. So yung apat na yung posisyon. Oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. So, punta tayo ngayon sa Section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung Yes, apat, po. the Senate, the Senate President, Pro tempore, Senate Pro Tempore, Secretary, Secretary, Sergeant and at Arms. Sergeant at Arms. Sabi Opo. niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Andun dito of all its members. So pareho rin. Sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O ede, paano ngayon yan? 24 ang senators. Oho. Sa mga tweed, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun. Oho. Ngayon, na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado ang pag-uusapan. Sa Senado. Tama kayo. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, dahil 12 lang sila dyan eh. 12 lang sila nung sila'y gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo. Noong June 3 ho yan. Naganap. Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Oho. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan. Okay. Opo. Oho. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa. So 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam na alam ko dyan, 1-year-old ka pa lang nun. Pidyo mo, naglalakad-lakad na po ako noon. Ginamit kasi doon dyan na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil nung panahon na Magamat yun, noon pa yun, 24 din po, Senador. 24 pa rin. 24 din. Oho. 24, 1949 hanggang ngayon, 24 pa rin. Opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24 ang 24 bilang po ng ang senador senador. natin. Yes po. Ngayon, nung panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Aha. Kaya, ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Opo. Sa mga tweed, sa 23, ang magiging quorum mo dyan ay ilan? 12. 12, pwede na. Opo, Kasi oo. 23 divided by 2, alam mo na, Opo. di ba? Oho. Sa mga tweed, tama lang dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Aha. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon, ginagamit nila ngayon yon. Oho. Sabi namin, mali yon. So bukod doon, may ginamit din sila na isang session na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo.
Nung panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 nata yun, Sen, ano? 2015 yata 2015, yun, opo, oo. pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Aha, Sa mga okay. tweet, Oh. 24 minus 4, Jen, Opo. ilan yon? 20. O ano yung majority o ano yung quorum Oho. ng 20? 11. 11. Eh may 12, di lalong maganda. Sobra, opo. Oh, anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Ah, Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino versus Cuenco. 2015, 1914. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes po. Di ba? Tama naman yun. Dahil ang doktrina na establish, kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate. Ayun pala. Maalala mo, sa rules ng Senate yan, para lang magkaroon ng quorum, pwedeng pa-aresto yung senador Oho. para lang magka-quorum. Opo. Kaya coercive yun Pag inaresto ka, coercive yun Coercive, yes, Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na Magkaroon talaga ng quorum. ayaw mong dumaloy, nandun ka naman. Pwede kang arestuhin ng Sergeant of Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa rules namin yun Okay, Ngayon, kung 4 yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Kung nasa abroad Di ba? Opo. O, walang coercive power ang Senate para iharap sila nung panahon na yon. So, panahon ni Franklin Drilon, 4 yung absent. Pwede ba nating ipasinag yun para makita natin? Sige nga po. Direct, baka may pasinag natin. Ayan, makikita mo yung roll call dyan. Opo. Sige, paano nyo para makita natin yung mga... 2015. Sa bandang ibaba niyan, makikita natin. Merong minota kasi dyan With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Yan. Ayan. Senators Angara, Binay, De La Rosa, Drilon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. Okay. Next. Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan? Hindi, tingnan natin kung anong date. Baka hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang Okay. gusto kong maipakita, yung una, kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa iyo Yung isa daw direct. Yung unang, yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang inire-ready po doon sa ating... Kasi doon nakalagay, editor. nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk, Opo. na 4 talaga Ang wala sa Pilipinas. ang wala sa Pilipinas. Oho. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng quorum. Lagpas sa quorum. Ngayon, balikan natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. Kamakailan lang Wednesday. yun. Last Ilang araw Wednesday lang lang po yan. yun. Opo, oo. Last Wednesday, di ba? Yes po. Ilan ba kami na senador dyan? 24 po. 24. Oo. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago, ay nawala na siya sa 24. Senador pa rin po siya. Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, Oo. bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa siya. mga tweet, yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. 13. Oo. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Chis, Opo. Na umattend doon sa session. oh, 2 ang bilang ni Senator Chis. Na kunwari invisible yung isa, Opo. pero nananatiling 12 lang. Oho. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligang batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo. Bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Di ba? Opo. Ngayon, 12 lang yun, Jen Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Oho. Okay. Nag-elect sila ng Senate Senate President pro tempore. 12 lang sila, Jen. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga ay 13. Oho. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian. Oho. Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una,
para ikaw ay para mapalitan mo ang Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Oho, Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano. Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang physically, hindi siya makakagawa-ganap ng tungkulin. Oho. Una best talaga, wala. Diba? O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, incapacitated. O kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa makatwid, lahat ng ito ay wala eh. Oho. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Oho. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda na siya ang nahirang na Senate President pro pro tempore Oho. dahil buhay pa naman siya. Yes po. Hindi sa AI. Hindi siya Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, Oho. batay sa Constitution? Mali po yun eh. Oho. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yon, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Oho. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Halimbawa, noong May 26, 2026 Jen, yung mga members ng Bendalo, Okay. Oho. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Oho. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Oho. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Oho. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin dyan para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. pagitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Oho. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So, Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Oho. Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Sa namang pagdinig. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital,
Pwede o rin kaya sila. biglang Opo. nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Opo. Sila naman makakagamit. No? Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong enmienda na ini-introduce ko. Yun na nga. Yun nga sinabi ng isang senador. Oh, kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Opo. Doon nga kami nagtalo. Pag-usapan, pagdebatihan. Hindi Opo. dito kanya gusto siya komite. Sabi niya gano'n. Sa mga kapatid, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Oho. Merong natira sa kanila, di ba? Opo, yung kanilang minority leader. Oo. At kinuwestiyon yung quorum. So 11 kami plus si Senator Tito Soto, 12 kami. O, sabi niya, Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. sabi Opo. niya, is there a quorum? Opo. Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Oho. Tama, Jen? Tama po. Oh. Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Opo. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Oh. Wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo opo. din, ha? Baka Opo. ikaw nawawala. Kaya Oo. ako sinasabi ito, Opo. nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? So, Senad Tito Sen, opo. Oh, sabi ang niya, minority leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, Oh, naka-record yun. bakit nung ginawa nila na June 3, Oo. pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no. Oo nga. So, they questioned the same number of quorum, 12 din yun. pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Oo. Sa June 3. Tsaka tanda ko yun, Sen. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama kayo. Oo. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinuwestiyon yung do we have quorum. a quorum? So Oo. napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Oo. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules, kung ano-anong kung mga ngatwira ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. oo nga, ano. So, ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize O, na. kailangan maipaliwanag nating Oo. mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na 12 lang kayo, kami. opo, oo. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin niya. Mukhang double standard nga yun, Sen. Mali nga yun. Hindi ano? ba? Oho. Ang quorum palaging 13. Tama. Mga kababayan, mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Nasa iba yung Tandaan dagat. po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yon. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Masasaktan ng damdamin eh. Ad hominem daw yun, Sen. Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pang stupid. O, ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Oho. Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. O, nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. Oh, 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko alam gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simple ka niya. O nga naman ano. Oo. Di ba? Oho. Ano na yon? 24 divided by 2 Opo. plus 1 equals? 13. Oh, it's arithmetic. Stupid. Sen, kinuha ko yung ilang mga puntos nung mga nagsasabing tama yung ginawa nila. Gusto ko itanong ito sa inyo, yung mga para lang ho palutangin at palitawin yung kanila mga punto. Kasi ito po, Sen, hindi pang karaniwang tao ang mga naging Senate President sa kasaysayan ng kanilang buhay. Pero Sino? mamaya ko na po itutuloy, Sen. Meron lang tayong mahalaga pahala. Kasi parang nagsama-sama sila na pangatwirana na tama daw yung ginawa. Hindi, meron pa silang isang argumento dyan. Opo. Sabi niya, nung gumawa kami ng ramp session nung June 3, 2026, Opo. wala naman nag-object ng quorum eh. Ayun na nga po, yan. Gusto ko rin tanong sa inyo. Di yun, ba? Wala naman niya kumusyon ng quorum eh. Bakit? Sinabi ba ng saligang batas na kapag walang nag-question ng quorum, Oho. yung 13 nawawala na?
Yung majority of all its members nawawala na. Aha. Hindi, walang ganun eh. Ayun. Pagkatapos, sino na mag-o-object sa kanila? Gustong-gusto nga nila na yung 12 tama na yun. Aha. Kasi actually, mga pangkaraniwan sen, actually, nakalinya sana yung tanong ko sa inyo yan, pero at least nabanggit nyo na po. Saglit.